Diabetes ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pinoy. Ano nga ba ang mga dapat nating malaman tungkol sa sakit na ito at paano ito ginagamot? Samahan po ninyo kung alamin ang lahat ng yan. Ako po si Dr. Dex Makalintalang, inyong doctor next door. September 2023, nalaman ni Mark Kenneth na buntis ang kanyang asawa sa kanilang pangalawang anak. Pero ang sayang naramdaman, natabunan ng takot at pangamba nang ma-diagnose siya ng isang sakit. Bilang ama, excited po ako noon that time. Nag-change po ako ng lifestyle ko for the sake of our family. Hindi ko lang ina-expect na dahil dun sa lifestyle change ko, nag-change ako ng food intake, nag-exercise, yung mga bisyo ko, tinanggal ko na that time. Dun din nalaman po na may diabetes ako. Na-diagnose ng diabetes type 2 si Mark at unti-unti niyang naramdaman ang mga sintomas. Andun na po yung time na palagi akong ihi ng ihi. Tapos, nagsisimula po mag-blur ang vision ko. Nakita ko rin po na yung mga part ng katawan ko, meron po mga umiitim. Parang nagiging black siya. Right after ko pong kumain is parang feeling ko rin po, pagod na pagod ako. Gusto kong matulog. Tapos, meron na po doon lumabas na parang acidic ako. May mga tumutubo pong excess skin. I don't know what's the proper term po, pero may tumutubo po na mga bumps sa skin ko. Ilang linggo siyang na-ospital dahil kinakailangang obserbahan. Pero naging kapalit naman ito ang kanyang trabaho bilang call center agent. I'm not doing what I'm supposed to do bilang isang agent. So, tinanggal po nila ako sa kanilang company. Yun po yung start pa lang ng struggle ko that time kasi ano na ang mangyayari sa akin, may sakit ako, and then paano na yung pamilya ko, paano na yung life namin, saan ako kukuha ng panggastos ko. Nung nag-start po ako, limang gamot. So roughly, dun sa 5 gamot po na yun, per day mga nasa 230 pesos yung gastos ko po sa gamot lang. And then when it comes to management ng food, kasi po syempre kailangan natin kumain ng healthy. So, expect mo na in a sense talagang magastos siya. Kung magastos yung bisyo ko dati na na-engage ako sa yosi, sa inom, mas magastos po ito. Dahil sa kanyang sakit, batid ni Mark na malaking pagbabago ang dapat niyang gawin. Kailangang baliin ang mga nakasanayan alang-alang sa kanyang kalusugan. When I was a teenager po talaga, since my dad is working outside of the country, pag umuwi po yun, boxes of chocolates. Tigi-isa po kami ng mga kapatid ko. As in, isang box, kinukonsume lang po namin ng isang buwan. I mean, nung pumasok na po ako sa line ng graveyard, hindi ko siya mabilang. I think, umiinom po ko ng 1.5 na soft drinks, any kind of flavor, any kind of brand. Minsan po umaabot ako ng 3 1.5 sa isang araw. Kasama na po dun sa shift ko. And then we have a store po kasi, so every now and then, dati kuha lang ako ng soft drinks sa ref, inom. Then kuha na soft drinks sa ref, inom. Parang ginagawa ko na siya na yung nagiging tubig ko for the whole day. Aral na rin daw ito sa kanya matapos ding magka-diabetes ang kanyang ama na ikisinawi nito. Yung tatay ko is hindi niya rin talaga, aware ko na talaga yung tamang gagawin. Hindi proper yung information na nag-get niya siguro. That's why hindi niya rin na-manage na maayos yung diabetes niya. But he fight for a long period of time. Hanggang sa na-amputate po siya dahil nasugatan siya. Nag-progress po. Sa datos ng International Diabetes Federation, 7.5% ng mga nakatatandang Pilipino ang nagkakaroon ng diabetes. Katumbas yan ng 4.3 milyong tao.
Sa tala naman ng Philippine Statistics Authority o PSA, 6.3% ng mga namatay noong 2022 ay namatay dahil sa diabetes. Katumbas yan ng 41,288 na tao. Nagkaroon man ng pandemya ng COVID-19, mas marami pa rin ang namamatay dahil sa lifestyle-related diseases tulad ng diabetes. Pangapat, ang diabetes sa nangungunang sanhi ng pagkamatay sa bansa, kasunod ng sakit sa puso, cancer at cerebrovascular disease. So diabetes is a condition na kung saan yung blood levels ng sugar ay mataas. Nangyayari ito pag obese or overweight, nagkakaroon ng insulin resistance. Kapag nagkaroon ng beta cell failure, yung pancreas natin hindi na naglalabas ng adequate amount of insulin to control the blood sugar. Or yung liver natin tuloy-tuloy na naglalabas ng asukal kahit na during the fasting state. Type 1, yun yung nangyayari usually sa mga bata but meron ding nangyayari sa matatanda na kung saan yung pancreas nila hindi na naglalabas ng insulin. So for these patients like autoimmune type of diabetes, kailangan talaga nila ng insulin. Their diabetes cannot be managed with oral medications. Type 2, usually associated with lifestyle problems, metabolic syndrome. They are usually obese, overweight, hypertensive. Ito ay nangyayari because mataas yung insulin resistance. Nauuwi ito sa matinding komplikasyon kapag hindi naagapan, gaya ng stroke, heart disease, kidney failure, pagkabulag, pagkawala ng pakiramdam, skin disease, fungal infection at amputation. And then, Doc, kapag nandiyan yung mga sintomas, usually the patients come in for consult. Paano natin nakukonfirm na, diabetic ka na talaga, ito na yung mga dapat mong gawin? I would recommend regular screening, especially if you have family history of diabetes. We have to screen you early on kasi parameters are in the blood. Kasi pwedeng asymptomatic ka, wala ka nararamdaman, and if you don't get screened early enough, hindi mo malalaman. Insulin resistance has been associated with increase in the fat depot in the body. Kasi para siyang, yan yung parang, the more fat cells you have in the body, the insulin resistance gets bigger and bigger. So kapag mas mataba, so mas maraming fat cells. Yeah, mas maraming fat cells. Mas maraming fat cells. So it's not just about carbohydrates. Basically, when you're eating a lot of carbohydrates, that can lead to obesity and to being overweight. So kung kumakain tayo ng mas madami, tataas yung blood sugar natin, magko-compensate yung pancreas, tataas ang insulin, and the insulin will drive the glucose into the cell. And insulin is an anabolic hormone. So talagang magigain tayo ng weight. So nandun siya, Doc, to qualify, sobrang carbohydrates. Yeah, sobra. Kasi kailangan mo rin naman ng carbs. So yung mga pasyente, I would discourage them from eating only fat and protein because magiging ketogenic na yon. It's not normal. It's not part of the normal physiology to be always in the ketogenic state. Yan. For the record lang kasi laging nadidiskusyon yan eh. Yeah. We also have to qualify the bad sugar. Yeah, the bad sugar. Yes. Yeah, yung mga refined simple sugar. So, kasi yung complex carbs, kailangan natin yon, like yung rice. So, sasabihin, bawal po ba ang rice? Bawal ang sobrang rice. Oo. Only rice, bawal. Oo. You change your lifestyle because no amount of good medicine, even naka-insulin na yan, if the diet is very bad and they are very sedentary, so you cannot control that. Mas naging disiplinado ngayon si Mark pagdating sa kanyang kalusugan. Bukod sa pagkain ng masustansya, regular na rin siyang nag-eehersisyo at minomonitor ang blood sugar level. Right now po, I'm happy to announce na yung doctor ko po sinabi niya na okay na daw po yung fatty liver ko. Uric acid is well maintained kahit wala pong gamot. Maliban po doon, yung gout na-manage naman na po siya. Nakatulong din ang kanyang pamilya para manatiling positibo sa buhay sa kabila ng sakit. Malaki ang pasasalamat ko at alam kong mahal nila ako. It's because hindi nila ako pinabayaan. Kahit na ganun na yung nangyari sa life namin.
Para magbigay ng inspirasyon sa mga kapwa niyang may diabetes, ibinabahagi niya ang kanyang karanasan sa pamamagitan ng paggawa ng social media content. Alam ko marami pang mas may malalang sakit sa amin, na mas bata pa na nagkaroon sa amin. So, who am I to complain? Kung binigay sa akin itong pagsubok na to sa life ko. Kaya doon ko po naisip na why not? Kasi libre naman yung internet. Libre naman yung gumawa ng video. It's just your time that will, and your effort na mako-consume pag gumawa tayo ng content. Sa ating pagbabalik, may isang uri ng diabetes na maaaring tumama sa mga nagbubuntis. Alamin, dito lang sa Doctor Next Door. Bukod sa type 1 at type 2, may isa pang uri ng diabetes na tumatama naman sa mga buntis. Yan ang gestational diabetes o GDM. Isa si Grace Ann sa mga nagkaroon nito. Paano mo nalaman na may gestational diabetes ka? Na-require po ako ng OB ko to take the OGTT test, yung glucose test po. So after the result po nun, na-check nung OB ko na tumaas yung second hour. So, Gano'ng kataas? Nakalimutan ko na po, Dok, kasi ang tagal na po. Parang 0.77 lang yung taas niya. Pero counted as elevated na daw po yun. Tapos meron ka bang naramdaman na sintomas ng gestational diabetes noon? That time kasi, since I was pregnant, ang nafe-feel ko talaga, ihi ako ng ihi. Pero OA yung pag-iihi ko talaga. Paano OA? As in, magsi-CR ka, tapos magsi-CR ka na naman ulit. So, sobrang uncomfy niya. And mas nagkikrave ako sa mas matatamis. Siguro kasi first trimester ko din, Dok, mas more on matatamis talaga yung cravings ko and malalamig na pagkain. Labis na pangamba ang naramdaman ni Grace Ann na baka makaapekto ang pagkakaroon niya ng gestational diabetes sa kanyang dinadalang sanggol. So I'm really thinking about my baby sa loob and yung, lalo na pag manganganak na ako, kasi delikado. Parang pwede rin siya maka-affect dun sa mental ng baby. Yun yung na-research ko about that. So kaka-research ko, inisip ko na pag nagpasaway pa ako, ang mangyayari, pwedeng maka-apekto yun sa baby ko and also sa panganganak ko. Pwedeng hindi ako manormal. Dito sa Pilipinas, itinuturing itong isa sa pinakadelikadong kondisyon sa mga nagbubuntis. Gestational diabetes, as the name is implies, it's gestational, so it's during the pregnancy, no? So it is a condition which develops because during pregnancy, yung hormone that comes from the placenta prevents the body from using insulin efficiently, no? So what happens is the glucose builds up, so yung mother, marami siyang circulating na glucose. Sa buong mundo, nasa 15% ng mga nagbubuntis ang nagkakaroon ng gestational diabetes. Kabilang sa mga nagpapataas ng tsansa ng pagkakaroon nito ang pagiging obese o sobra sa timbang, kung may history ng diabetes sa pamilya at ang edad ng isang babaeng nagbubuntis. As women age, there is more possibility na magkakaroon siya ng mga medical complications in her pregnancy. Yun. Maganda if the women can get pregnant a bit earlier dun sa kanilang reproductive years, pero hindi na kasi ganun yung trend ngayon eh. Usually, di ba, they get, because of the career and all of that, they get so involved in their career, usually they get pregnant mga 30s na, early 30s or mid 30s na. Kabilang sa mga sintomas nito ang mabilis na pagtaas ng timbang ng nagbubuntis, mabilis na paglaki ng sanggol sa sinapupunan, pagiging maganang kumain at madalas na pag-ihi. Kapag hindi nagamot, maaari itong magresulta sa komplikasyon sa ina o sa sanggol. The complications for the mother can be usually mga chemical imbalances like low yung calcium niya or low yung magnesium niya, yon. But sa baby talaga yung main or major na mga na-encounter namin problems that like the baby can grow larger than normal. Pwede siya mas malaki than the normal for the age of gestation, for the number of weeks. So that we call that macrosomia. And then the other one naman is polyhydramnios. So dumadami yung fluid, amniotic fluid ni baby dahil sa dahil sa diabetes ng mother. Usually we see this, yung mga macrosomia, polyhydramnios, these things that I'm saying,
pag uncontrolled yung sugar ng mother. Kaya dapat makontrol yung sugar niya. No? And then, these babies can usually also have hypoglycemia. So, paglabas nila, when they're delivered, sometimes mababa yung blood sugar nila. May mga paraan naman para maiwasang mauwi ito sa komplikasyon. Kung nandun ka sa heavy side, then try as much as you can to have an exercise program before you get pregnant, no? Para at least makatulong ito sa prevention, no? And then yung what we eat, kung ano yung kinakain, that's also important, healthy eating, syempre. Parating tanong ng patient is, pwede ba ako mag-exercise during the pregnancy? Well, ang answer doon is yes, no? Ako, I encourage my patients, especially those who are really on exercise before they get pregnant. Before they got pregnant, talaga nag-exercise. So, sige, go. You can continue doing exercise. So, sometimes, ang nangyayari, because the diet modification doesn't work, the endocrinologist will usually start giving them insulin already. Ang insulin naman, safe siya sa baby. So, kung binigay siya sa mga buntis, ibig sabihin lang na hindi makontrol yung sugar nila ng diet modification. So, that's okay. That's safe for the baby. Hindi naman na kinailangang gumamit ng insulin ni Grace Ann dahil nadaan ito sa diet modification at pagmomonitor niya ng blood sugar gamit ang kanyang glucometer. Ano yung pinaka-diet na ginawa mo? Ano yung changes sa lifestyle na ginawa mo to manage your gestational diabetes? Ano po, nag-cut po ako ng rice and then nagpalit na din ako from plain rice, ginawa ko siyang brown rice. Ginawa ko in the morning, hindi na one bread na lang. O tapos, or kaya oatmeal. Then, during lunch naman, ang ginagawa ko nun, half brown rice lang. And then, dapat meron dong veggies, merong protein, pero complete meals para din. Hirap man sa pagdadiet, naging disiplinado si Grace Ann at sinunod ang mga payo ng kanyang doktor alang-alang sa kalusugan niya at ng kanyang anak. Takot kasi talaga akong maka-apekto siya sa baby, as in napaparanoid ako. Pero thank God, nung pregnancy ko naman, nagawa ko siya talaga. Yun, na-survive ko. Pero it's a long journey ng pagdadiet and discipline talaga yung kailangan. Pero ayun po, buti naman na nakapanganak ako ng maayos. Ang sakit na diabetes pwedeng mauwi sa chronic kidney disease o CKD. Ang kidneys natin gawa sa milyong-milyong maliliit na filters na kung tawagin ay nephrons. Kapag mataas ang blood sugar ng isang tao, pwede nitong mapinsala ang blood vessels at nephrons sa bato. Kapag nangyari yan, pwede itong mauwi sa CKD. Si Erwin Serafica ng Mandaluyong City, 4 na taon nang may CKD. Meron din siyang diabetes at alta presyon. Nang malaman niyang may CKD siya, nagdulot ito ng pangamba sa kanya. I was really worried about how I'm going to support yung medications for chronic kidney disease. So during the pandemic, couldn't visit the doctor, couldn't do labs, couldn't visit the hospital. So ano talaga siya, you were really alone in trying to cope with that. Sa kabila ng mga iniindang sakit, hindi kailangang huminto ang mundo ni Erwin. Very supportive yung family. So it's mostly the family that's really supporting, particularly my wife. Kasi siya yung primary caregiver ko eh. So if I'm too sick to do my peritoneal dialysis, she's the one who does it for me. Magastos ang gamutan para sa CKD. Ang presyo ng bawat hemodialysis session aabot ng 2,000 hanggang 7,000 pesos. Ibig sabihin, ang mga pasyenteng mayroong end-stage renal disease gumagastos ng 6,000 hanggang 21,000 pesos kada linggo para mabuhay. Bukod sa gastos, kailangan ding pumunta sa dialysis center linggo-linggo. Pero si Erwin, ibang uri ng dialysis ang pinili. Tinatawag itong peritoneal dialysis na pwede niyang gawin sa bahay lamang. So yung peritoneal dialysis ko, at least hindi ko kailangan i-block off yung 1 day or 2 days ko within the week para lang mag-dialysis ng hemodialysis, which would take you half day. Para mas maunawaan natin ang peritoneal dialysis, ipinaliwanag sa atin yan ng isang nephrologist. Ma'am, ano po ba itong peritoneal dialysis at paano po ba ito sinasagawa?
Yeah, so peritoneal dialysis is another form of renal replacement therapy. When you have end-stage kidney disease, you need something that will help your kidney clean your body. The number one is kidney transplantation. That's actually treatment, and that's the preferred one because better survival, better quality of life. You don't have an available donor and you're not ready yet for a kidney transplant, then we advocate for peritoneal dialysis. So what happens there is a patient undergoes a simple procedure wherein a catheter is placed into the abdomen, and then the patient is trained on how to do the peritoneal dialysis at home. So it is a repetitive process. It's a cycle of infusing fluid and then dwelling the peritoneal dialysis fluid and then draining. Ang peritoneum ay isang serous membrane na nakabalot sa loob ng tiyan. Pinoprotektahan nito ang ating mga organs. Mayroon itong 2 layers at nasa pagitan nito ang tinatawag na peritoneal cavity. Sa proseso ng peritoneal dialysis, dito ipinapasok ang cleansing fluid na tinatawag na dialysate sa pamamagitan ng isang catheter tube. Sinisipsip ng fluid na ito ang dumi sa dugo mula sa blood vessels ng abdominal lining. Pagkatapos, dinedrain ito palabas ng katawan. Kailangan ng kaunting ingat kapag gagawin ng peritoneal dialysis. Mahalaga ang kalinisan para iwas impeksyon. Seryosong sakit ang diabetes. Pwede itong mauwi sa iba't ibang mga komplikasyon at pagkamatay kapag hindi naagapan at hindi nagamot. Tamang nutrisyon, tamang kaalaman at malusog na pangangatawan ang kinakailangan para labanan ang sakit na ito. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan at ito ang Dr. Next Door. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nurture Med.